Manila, live sa radyo at online. Antabayanan, susunod na ang mas pinalawak at mas pinahaba na pagbabalita mula Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. RMN Network News. Mga kasama, ganap ng 12:00 ng tanghali. Live pong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang tanghali mga kasama, araw po ng Biyernes sa 5 ng Hulyo taong 2024. Kasama niyo na po Radyoman Drew San Fernando At Radyoman Rod Marcelino. at narito na po ang ulo ng mga maiinit na balita. Department of Budget and Management nakikipagtulungan na sa Department of Health para mapabilis ang pamamahagi ng COVID-19 Health Emergency Allowance ng higit 5 milyong healthcare workers. Mahigit 200,000 mga pulis naman makatatanggap na ng performance-based bonus simula ngayong araw. Ika-4 na linggong taas presyo sa produktong petrolyo, muling aasahan ng mga motorista ayon sa Department of Energy. Murang bigas para sa general public, ikinakasa ng Department of Agriculture. State of calamity, posibleng ideklara sa Manabo, Abra kasunod ng pagkamatay ng higit 200 baboy dahil sa African swine fever. Dating Senator Pamphilo Lacson aminadong nasaktan sa bangayan ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Nancy Binay sa issue ng ipinapatayong new State o Senate building. Sa ating balitang sports, kilalang sports analyst umaasang makakalaro sa semifinals game ng Gilas Pilipinas kontra Brazil bukas ang big man na si Kai Soto. Balita naman sa Bayong Dagat, Labour Party wagi sa pamamagitan ng landslide victory sa UK General Election. Labour Party leader Keir Starmer inaasahang uupo bilang bagong Prime Minister. Sa ating entertainment news, pambato ng Pilipinas sa Mr. Supranational 2024 pageant na si Brandon Espiritu itinanghal bilang second runner-up sa katatapos lang na patimpalak. At para sa detalye ng mga maiinit na balita, 5 milyong healthcare workers ang inaasahang makikinabang sa inilabas na 27.45 billion pesos na pondo ng Department of Budget and Management para sa nabingbing COVID-19 Health Emergency Allowance. Sa pondo rin yan kukunin ng nasa 4,283 COVID health workers ang kanilang sickness and death compensation claims na hindi pa rin naibibigay. Sa panayam ng RMN Manila kay DBM Secretary Amena Pangandaman, sinabi niyang nakikipagtulungan na ang DBM sa Health Department upang mapadali at matiyak na maibibigay ng maayos ang nasabing allowance. Pero aminado ang kalihim na hindi nito tiyak kung kailan sisimula ng DOH ang pamamahagi ng benepisyo. Ipagtulungan po kami sa kanila kung paano mas mapadali. Kasi iba po yung meron ka ng pondo at iba rin po usapan pag yung tamang pagdidistribute nitong pondo na to. Kasi baka po magka-problema sa pamimigay or baka ang mabigyan po ay yung hindi po tamang beneficiary. So, yun po ang pakiusap namin sa DOH na sana po maging maayos yung kanilang pag-distribute at saka po sana sa mas madaling panahon dahil matagal na rin po ito hinintay ng ating mga kababayan. Yan po ang tinig ni DBM Secretary Amena Pangandaman. Ngayong araw, ilalabas ng DBM ang 27.45 billion pesos na utang ng pamahalaan
naman sa mga healthcare workers. Ang Center for Health Development ang naatasang mag-asikaso ng disbursement ng HEA o yung Health Emergency Allowance sa local government units at private health facilities na nakakasakop. Sa kaugnay na balita mga kasama, hindi na sorpresa ang isang grupo ng mga healthcare workers sa inanunsyo na pagpapalabas ng mahigit 27 billion pesos na pondo upang maibigay sa mga healthcare worker ang hindi pa nila nakukuhang health emergency allowance noong panahon ng COVID-19 pandemic. Sabi ni Alliance of Health Workers National President Robert Mendoza, isa lamang itong pagpapabango dahil nalalapit na ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Gayunpaman, natutuwa pa rin anya sila at magsisilbing welcome development ito para sa kanilang sektor. Nananawagan din si Mendoza sa Department of Health na bilisan ang pamamahagi nito at umaasang hindi kukulangin ang inilabas na pondo. Tayo naman alam naman natin na matagal na nakumpleto ang mga submission ng mga dokumento. Sana bilisan na ng ating Department of Health kasi usually yung ating karanasan umabot pa ng ilang buwan bago mai-release na in fact kumpleto na yung mga dokumento kasi syempre meron pa silang mga required na mga mga memorandum of agreement na pinipirmahan kasi babalik daw sa tagal-tagal na ulit. Sana pabilisin na ito dahil matagal na itong minaantay ng ating mga health workers at dapat talaga ma-enjoy na nila itong mga benepisyo ito dahil alam naman natin na ang issue ng mababang sahod, tuloy-tuloy na malalang understaffing, tuloy-tuloy na contractualization, sana ma-resolve din ito ng ating gobyerno para maayos na yung kalagayan ng ating health workers. At the same time, yung ating healthcare system at talagang i-priority ng ating gobyerno yung budget din po. Dagdag pa ni Mendoza, patuloy nilang kakalampagin ang Administrasyon Marcos hinggil sa taas sahod at iprioridad na magkaroon ng mass hiring. Magkaroon ng mass hiring para lumuwag yung trabaho naman, maayos din at makapagbigay ng tamang serbisyo sa ating mga mamayan dahil sa ngayon nga wala pang pandemya, malala na yung understaffing. Ngayon hindi pa bumabalik ang ating mga health workers ang 8 hours duty, nasa 12 hours pa rin, pag malala pa pag ka-endorse at 24 hours. So sana ma-resolve na ito at pangunahin talaga magkaroon ng nakabubuhay na sahod. Panawagan namin ay 33,000 national minimum wage pa salary for health workers at para sa ating mga nurses both private and public ay dapat nasa 50,000 yung entry salary. Si National President Robert Mendoza sa interview ng RMN Manila. Sa patuloy pa ring balita, paggamit ng sobrang pondo ng PhilHealth sa unprogram appropriations, kinatigan ng House Committee on Ways and Means Chairman. Kasama mo sa balita si Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report. Walang nakikitang masama o problema si House Ways and Means Committee Chairman at Albay 2nd District Representative Joey Salceda sa plano ng Department of Finance o DOF na gamitin ang sobrang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation para sa unprogrammed appropriations. Binanggit ni Salceda na bukod sa nakukolektang kontribusyon mula sa mga miyembro ay regular ding tumatanggap ng subsidiya ang PhilHealth mula sa national government taon-taon. Kaya naman ang punto ni Salceda, makatwiran ang rason ng DOF na sa halip mangutang ay makabubuting gamitin na lamang sa ibang programa ng pamahalaan ang hindi nagagamit na pondo ng PhilHealth. Paliwanag pa ni Salceda, kung hahayaang matulog ang sobrang pondo ng ating mga government-owned and controlled corporations sa halip na gamitin sa public investment ay magbubunga ito ng mababang government spending. Ayon kay Salceda, pababagali nito ang pag-unlad ng bansa na hahantong sa paglala ng kahirapan, pagkagutom at pagkakasakit ng mamamayan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. Sa Iloilo mga kasama, ang kaso ng dengue abay tumaas ng halos 90%. Mula sa RMN Iloilo, kasama natin sa balita, Radyoman Maggie Maleriado. RMN Live Report. Patuloy na tumataas ang kaso ng dengue sa lalawigan ng Iloilo. Sa datos na inilabas ng Iloilo Provincial Health Office, umabot na sa 1,462 ang kaso ng dengue sa lalawigan ng Iloilo mula January 1 to June 29, 2024. Ito ay mas mataas ng 89% kung ikukumpara sa 773 dengue cases sa kaparehong period noong nakaraang taon. Umabot na rin sa 5 nasawi dahil sa naturang sakit sa lalawigan
lalawigan ng Iloilo. Kabilang sa mga bayan na may pinakamataas na kaso ng dengue ang Lambunaw na may 107, Pasig City 75, Oton 71, Badyangan 69, Kalinog 68, Miagao 57, Lemery 53, Dumangas 51, Ahoy 47 at Dingle na may 45 dengue cases. Ayon kay IPHO Head Dr. Maria Socorro Colmenares Quinion, lumalaganap ang dengue tuwing tag-ulan kaya mainam na gawin ng bawat residente ang 4S strategy o search and destroy, self-protection, seek early consultation at support fogging or spraying upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Maggie Maleriado, Tatak RMN. Samantala, good news! Ipamamahagi na ang taunang performance-based bonus ng mga tauhan ng Philippine National Police para sa fiscal year 2022 simula ngayong araw. Ang halos 4 na bilyong pisong performance-based bonus ay matatanggap ng nasa mahigit 200,000 PNP personnel na mayroong exceptional performance at nakakuha ng total score na 80 points base sa itinakdang PBB criteria and conditions. Katumbas ng 52% ng December 31, 2022 monthly basic salary ang matatanggap ng bawat beneficiary na dederecho sa kanilang ATM payroll accounts. Disqualified sa nasabing bonus ang mga may kasong kriminal at administratibo noong 2022, pati na rin ang mga nagkaroon ng incomplete submissions ng mga dokumento, mababang performance, extended leave at mga outstanding cash advance. Muli namang kinalampag ng Gabriela Party List ang pamahalaan para sa kanilang panawagang 750 pesos na dagdag sahod sa buong Pilipinas. Sa ambush interview ng RMN Manila kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, mariing kinundena ng grupo ang inaprubahang 35 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earner sa National Capital Region. Gayud ni Brosas, dapat makaroon ng 750 pesos across the board wage increase para makalapit sa nakabubuhay na arawang sahod at makasabay din sa mabilis na pagtaas ng mga bilihin at serbisyo sa merkado. Paliwanag pa ni Brosas, hindi pwedeng gawing katwiran dito ang mga micro, small and medium enterprises dahil kung magkakaroon man ng wage distortion, pwede anya itong ayusin ng pamahalaan sa pagbibigay ng sapat na suporta sa MSMEs. Ang mga MSMEs natin, halimbawa yung 15 na ang merong 10 katao na empleyado. Ano naman dito, hindi naman sila kasali sa Bambilo, sila kasama, di ba? Ibig sabihin, walang excuse. Sabi nga natin, kung talagang malulugi, so pwede naman magbigay ng ayuda or magbigay ng MSME support, no? Sa budget ang pamahalaan. Panawagan pa ng grupo buwagi na ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board at ipasang National Legislated Wage Hike. Dumudulo ang mga manggagawa na hingin ito sa Kongreso. Oh. Diba? Desperado nilang pamamaraan na i-legislate na natanggalin ng mga regional wage board karoon at magtakda na ang national minimum wage talaga sa ating bansa. Kasi naka-region nga yung Ngayon, ang pangalawa po namin dyan na panukala, dalawa kasi panukala namin para sigurado Yung isa, buwagin yung regional wage board. Yung isa po ay itakda ang 750 pesos across the board. Si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Sa kaugnay pa ring balita, wage distortion. Dapat tugunan ng mga employer kasunod ng 35 pesos na dagdag sa minimum wage. Kasama mo sa balita si Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Nanawag ng Department of Labor and Employment sa mga kumpanya na tugunan din ang tinatawag na wage distortion kasunod ng 35 pesos na aumento sa sahod. Ang wage distortion ay nangyayari kapag ang kasalukuyang wage structures o rates ng mga empleyado ng isang kumpanya ay lumiit dahil sa pinatupad na dagdag sahod sa mga nasa entry level. Sa pre-SONA briefing, sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na responsibilidad ng mga employer na panatilihing resonable ang puwang ng sweldo sa pagitan ng mga level minimum wage at sa mga susunod na level. Importante anya na may adjust ito na employer para hindi bumaba at magkaroon ng puwang sa mga moral ng kanilang empleyado, lalo na sa mga matagal nang nagtatrabaho sa kumpanya.
Benepisyohan niya na minimum wage earners, humigit kumulang ay mga 900,000, no? Humigit kumulang. Pero beyond that, merong tinatawag na mga may mga sweldo na malapit doon sa umiiral na minimum wage na pwedeng magkaroon ng tinatawag na wage distortion, no? Dahil nagkaabot-abot o kaya nalampasan pa nung 35 yung isang level. Dapat magkaroon yun ng adjustment din. At mayroong mekanismo para doon. Nakasaad din niya sa batas at dapat ina-address yan ng mga employers. Panang sa ganun, matiyak nila na ang demoralisasyon sa kanilang workforce hindi magkakaroon ng puwang, no? Dagdag nila, Guesma, kung hindi magkasundo ang employer at manggagawa ay pwede silang sumulat sa DOLE para maayos itong mapag-usapan at matugunan ang wage distortion. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. Network News. Mga kasama, bumagal po ang inflation rate o paggalaw ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Hunyo. Base sa ulat ng Philippine Statistics Authority na itala ang 3.4% na inflation para sa buwan ng Hunyo 2024. Mas mabagal ito kumpara sa 3.9% noong Mayo. Kabilang sa pangunahing dahilan ng pagbagal po ng inflation rate ay ang pagbaba ng singil ng kuryente na nasa negative 13.7 mula sa negative 8.5%. Gayun din ang transport. Partikular na ang mabagal na pagtaas ng presyo ng gasolina. Mabagal din ang pagtaas ng restaurants and accommodation services kung saan hindi nadagdagan ang presyo ng mga pagkain sa ilang mga restaurant at cafe. Samantala, taas presyo sa mga produktong petrolyo ang inaasahang muling sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Ito na ang ika-4 na sunod na linggong magpapatupad ng oil price hike. Batay sa 4 na araw na trading sa international oil market, sinabi ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director 3 Rodela Romero, nasa 1 peso and 25 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos ang posibleng itataas sa kada litro ng gasolina, habang 60 centavos hanggang 80 centavos sa kerosene. Maglalaro naman sa 40 centavos hanggang 60 centavos ang maaaring dagdag sa kada litro ng diesel. Posibleng magbago pa ito depende sa magiging resulta ng huling trading sa international oil market ngayong araw. Kabilang sa mga inilatag ni Romero na dahilan sa nakaambang dagdag presyo sa petrolyo ang inaasahang pagtaas sa demand sa langis, nagpapatuloy na giyera sa Middle East at iba pa. Kadahilanan po sa mangyayaring pagtaas sa darating na Martes po na yung pinaka-forecast po na pataas po yung mga fuel demand. Alam naman po natin sa panahon na to, lalo na sa Amerika, driving season po. So tumataas po yung kanilang pangangailangan, lalo na sa gasolina. Tapos po yun din, sa Amerika pa rin po nakita na nagkaroon ng parang hindi inaasahang pag-withdraw sa kanilang crude inventory. At lastly po, na yung patuloy pa rin kaguluhan na nangyayari sa Europe at sa Middle East na kada bibili po ng produktong petrolyo, meron pong premium, may karagdagan because sa risk ng supply. Yan po ang tinig ni DOE OIMB Director 3 Rodela Romero sa panayam ng RMN Manila. Murang bigas para sa general public ikinakasa ng Department of Agriculture. Kasama natin sa balita, Radyoman Mike Goyagoy. RMN Live Report. Inanunsyo ngayon ng Agriculture Spokesperson at Assistant Secretary Nerlel de Mesa na nakatakda nilang ilunsad ang Rice for All program sa susunod na mga araw. Ito'y bukod pa sa 29 pesos program ng DA kung saan makakabili ng dekalidad na bigas ang mga mahihirap na sektor sa halagang 29 pesos kada kilo. Ayon kay de Mesa, ito hiwalay na programa na magpapakinabangan ng general public kung saan sila ay mas makabibili ng mas murang presyo ng bigas kumpara sa ibang pamilihan. Ang mga bigas na ito ibebenta rin sa iba't ibang kadiwa center sa Metro Manila at sa mga kalapit riyon. Layo ng naturang programa na paigtingin ng food security at ilapit sa mga mamamayan ang abot kayang presyo ng bigas. Kasama sa DZXL RMN Manila, Radyoman, may Kuya Witatak, RMN. Samantala, alamin nga natin ang sitwasyon dyan sa mga kadiwa stores. Kasama mo sa balita si Radyoman Silvestre Labay. RMN Live Report.
Umarangkada na dito sa Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture ngayong araw ang programang 29 pesos kung saan magiging available na ang 29 pesos kilo ng bigas ng 10 Kadiwa Center sa Metro Manila at Bulacan. Simula ngayong araw kasi July 5 ay maaari nang bumili ang mga benepisyaryo ng programa na senior citizens, single parent, person with disability at 4 visa beneficiaryo. Available ito kanina, nagsimula alas 6 ng umaga at hanggang Biyernes, Sabado at Linggo hanggang sa maubos yung kanilang mga stock. Maaari ding makabili ng ibang produkto, agrikultura gaya ng gulay, manok at baboy. Sa mga nais na bumili ng murang bigas, maaari kayong magtungo sa Sampoto dito sa Quezon City kung saan kinatatayuan ko sa Bureau of Animal Industries dito sa Visayas Avenue. Meron din sa Maynila, Taguig, Las Piñas, Caloocan, sa Barangay Fortune sa Marikina, sa BF City sa Marikina rin, Valenzuela at sa San Jose del Monte. Inaasang dodoble pa ito sa mga listang ito sa buwan ng Agosto. Paalala sa mga benepisyaryo, magdala kayo ng inyong ID at reusable bag at huwag ding abusin yung programa upang maaring makabili naman yung iba. Yung iba, meron ba silang ID sa pag-ano? Kailangan pong may ID. Tapos may registration po doon. Tapos pag meron na silang registration, nagbibigay po sila ng stub. Stub? Yes, oo, sir. para hindi magkakadoble. Hindi magkakadoble. Oo. Kung may stub, saka lang namin po bibigyan ng bigas. Pag wala? Hindi namin po pwedeng bigyan. Ilang bang stocks nyo dito sa ngayon? Sa ngayon, sir, kanina is 100 bags. Equivalent to 5,000 kilos. Oo. Yun po ang naibaba dito po sa Bureau of Animal Industry. Sa tingin nyo, itong daming sako nito, maubos to ngayong maghapon? Hindi natin alam, sir, kung hanggang may tao, binibigyan naman namin, sir. Pangalan nyo po? Teresa Caban po ng Banganan Farmers Association. Maraming salamat. Yan, kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Silvestre Rambulabay, Tatak, RMN. Network News. State of calamity naman posibleng ideklara sa Manabo Abra kasunod ng pagkamatay ng higit 200 baboy dahil sa umano'y ASF. Kasama natin sa balita mula sa IFM Kawayan, Radyoman Zaira Kuntapay. RMN Live Report. Pinag-aaralan na ang posibleng pagdeklara ng state of calamity sa bayan ng Manabo Abra dahil sa mga posibleng kaso ng African swine fever. Matatandaang higit 200 baboy sa bayan ang namatay matapos di umano tamaan ng naturang sakit. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Municipal Agriculturist Eugene Bobiles, base sa kanilang isinagawang surveillance, nagsimulang makapagtala ng pagkamatay ng baboy sa Barangay San Ramon West, San Ramon East at Barangay San Juan Sur at Di Calaunan. Kumalat na rin ito sa 8 pang karatig barangay. Sinabi ni Bobiles na ilan sa nakita nilang mga sintomas na umuugnay sa sakit na ESF bago pa man mamatay ang baboy ay nakararanas ang mga ito ng pagsusuka, hirap sa paghinga, matinding lagnat, aborsyon at biglaang pagkamatay. Sa ngayon, mahigpit na pagbabantay ang ginagawa ng kinauukulan upang mapigilan ang pagpasok at paglabas ng baboy sa bayan ng Manabo at bukod pa rito, pansamantala na ring ipinagbabawal ang pagkakatay, pagbebenta at pagkain ng karne ng baboy. Dagdag pa nito, bagamat nagpositibo sa rapid test ang mga baboy, hindi pa maaaring kumpirmahing ASF nga ang dahilan nito hanggat wala pang resulta na nagmumula sa Bureau of Animal Industry. Kasama mo sa 98.5 IFM Kawayan, Radyoman Zaira Kuntapay, Tatak, RMN. Samantala, kakulangan ng supply ng talaba sa Dagupan City ikinadismaya ng ilang negosyante. Kasama mo mula sa IFM Dagupan si Radyoman Matthew Pacheco. RMN Live Report. Pagkatismaya ang nararanasan ng ilang negosyante sa lungsod ng Dagupan dahil sa kakulangan ng supply ng talaba na pumapasok sa lungsod. Karamihan ng supply ng talaba ay nanggagaling pa umano sa kanlurang bahagi ng Pangasinan. Ngunit maraming nagpaparami ng talabang huminto na sa pagpaparami nito dahil maliit at kakaunti lamang ang nahaharvest nila mula sa mga ilog. Samantala, ay naman sa tanggapan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 1 o BIFAR, nakakaapekto ang kalidad ng tubig sa pagpapalaki ng mga
talaba. Kasalukuyan namang minomonitor ng BFAR ang kalidad ng tubig sa ilang talaba farm sa lungsod upang matiyak na walang banta ng red tide ang mga ito. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak, RMN. At abangan mga kasama sa pagbabalik State of Calamity o dating Senator Pamphilo Lacson, aminadong nasaktan sa bangayan ni na Senator Alan Peter Cayetano at Senator Nancy Binay sa issue ng ipinapatayong New Senate Building. Yan at ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng RMN Network News. Radyoman, come in. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang RMN Network News. RMN Network News. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Kanluran. Wala po ibang reporter dito, kundi sa lugar, pero aris nagyapon kita dito. Live dito. Ugaliing makinig sa mga himpilan ng RMN Networks para lagi kang una sa mga balita at impormasyon, lalo na sa mga probinsya at maging sa labas ng bansa. RMN Network News. Alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at alas 5:30 ng hapon. Huwag din kalimutang mag-follow, mag-subscribe at i-like ang mga social media accounts ng RMN News sa Facebook, YouTube, Twitter at TikTok para kompletos rikados ang inyong araw. Yan ang Tatak RMN. Reaching millions nationwide at worldwide. RMN Network News. mga kasama, nasaktan si dating Senator Pamphilo Lacson na panoorin ang nangyaring sagutan ni na Senator Alan Peter Cayetano at Senator Nancy Binay sa pagdinig ng Senado sa ipinapatayong New Senate Building dyan sa may Taguig City. Ayon kay Lacson, nakakalungkot ng pangarap na magkaroon po ng sariling tahanan ang Senado ay tinitignan ngayon na simbolo ng panibagong pang-aabuso sa pondo ng taong bayan. Sinabi ni Lacson na bago pa man ang pagdinig ay nagkasundo na sana sina Binay at Cayetano na magpulong muna para sa turnover ng proyekto. Nag-alok pa niya siya na mamamagitan sa pulong sa hiling na rin ni Binay, subalit hindi pa na itatagda ang pulong nangyari na ang bangayan. Una rito ay nagkaroon po ng lunch meeting sina Senate President Chis Escudero kasama sina Lacson at dating Senate President Tito Soto. Ito'y upang iparating ang planong pag-review sa biglang pagtaas sa presyo ng pagpapagawa ng New Senate Building. Samantala, walang nakikita naman si Senator Robin Padilla na unparliamentary sa nangyaring bangayan ni na Senators Alan Peter Cayetano at Nancy Binay. Para kay Padilla, nauwi lang ang dalawa sa personalan. Anya, mas masaya siya sa ganoong talakayan dahil na ipapakita na mayroong check and balance ang Senado. Tiwala naman ang senador na hindi makakaapekto sa imahe ng mataas na kapulungan ang nangyaring sagutan ni na Senator Binay at Senator Cayetano. Hindi naman. Ako, sa aking palagay, sana nga mangyari yan sa plenaryo. Sa plenaryo sila. Totoo lang, ang bumalik pa natin kasi sa ibang bansa. Kung makita mo sa Korea, makita mo sa tinatawag natin parliamentary na natural na yun. Nangyayari talaga yun. Pero siyempre, yung mga personal, sana maiwasan yun. Kaugnay nito, pinag-aaralan naman ng legal team ni Binay ang paghahain ng reklamo laban kay Cayetano sa Senate Committee on Ethics. Ito ay matapos na akusahan ni Cayetano ang senadora na nagbibigay ng tanong sa media sa mga interview nito. Tinawag din ni Cayetano ang senadora na buang at marites na terminong ginagamit sa mga chismosa. Sa kaugnay na balita pa rin mga kasama, Ethics Committee sa Senado aaksyonan agad sakaling maghain po ng reklamo si Senator Nancy Binay laban kay Senator Alan Cayetano. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde Batak. RMN Live Report. Aaksyon agad ng Senate Committee on Ethics sakaling maghain man na reklamo si Senator Nancy Binay laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Kaugnay na rin ito
sa nangyaring bangayan ng dalawang senador sa gitna ng pagdinig ng Senado tungkol sa ipinatatayong new Senate building sa Taguig City. Misto lang nauwi kasi sa personalan ng sagutan ng dalawa na nauwi pa sa pagtawag ni Cayetano kay Binay na Marites at Buang at ang akusasyon na ginagamit nito ang media. Ay kay Senate Majority Leader Francis Tolentino na chairman ng Senate Committee on Ethics, aaksyonan niya agad ang ihaing complaint ni Binay oras na mai-refer na ito sa kanyang komite. Nanghihinayang lamang si Tolentino dahil maaga siyang umalis sa pagdinig noong Miyerkules at hindi sana anya nangyari ang banggaan at sagutan ng dalawang senador. Sa ngayon, ay pinag-aaralan pa ng kapo ni Binay ang paghahain ng reklamo laban kay Cayetano sa Committee on Ethics. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon, Debata, Tatak, RMN. Sa ibang balita naman, mga kasama kampo ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, itinuturing na mahina ang isinampang kaso laban sa alkalde ng PAOK at PNP si IDG. Kasama mo sa balita si Radyoman Eman Mortega. RMN Live Reports. Itinuturing nga ng kampo ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na mahina at pinilit lamang ang ihiyahing reklamo ng PNP, CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK laban sa alkalde. Sa ginanap na preliminary investigation sa Department of Justice o DOJ, ipinaliwanag ng abogado ni Guo na si Atty. Alex Abisado na hindi pasok sa ilalim o termino ng qualified human trafficking ang reklamo dahil sa walang sapat na ebidensya. Anya, ang mga ebidensyang ipinakita ng PAOK at PNP, CIDG ay walang kinalaman para kasuhan ng human trafficking si Guo. Pakinggan natin ang payag ni Atty. Abisado matapos ang preliminary investigation sa DOJ. Tignan ninyo ang ebidensya against Mayor Alice Guo. Papel. Sir, so bill ng kuryente, letter of no objection, articles of incorporation. Itong mga dokumento na ito, hindi enough to commit the crime of human trafficking. Sir, Paliwanag pa ni Abisado, mismo ang PNP, CIDG at PAOK ang nagsabing walang direktang ebidensya na nagtuturo kay Guo na nakagawa ng human trafficking kung kaya't handa silang magpasa ng counter affidavit sa darating na July 22, 2024. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak RMN. Network News. Mga kasama, maximum tolerance naman mahigpit na ipatutupad ng PNP sa nalalapit na zona ni PBBM. Kasama natin sa balita, Radyoman Angel Garcia. RMN Live Reports. Nagbaba ng direktiba si Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil sa mga pulis na magpatupad ng maximum tolerance sa nalalapit na ikatlong State of the Nation address si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na July 22. Ito ay sa gitna na rin na inaasahang kaliwat ka ng kilos protesta ng iba't ibang mga grupo. Ayon kay Marbil, nais silang mairaos ng maayos ang zona ng walang gusot sa pagitan ng mga pulis at militante. Samantala, pinatututukan din ni Marbil sa mga pulis na magbabantay sa zona ang lagay ng trapiko. Ani Marbil, gusto niyang maiwasan ng inconvenience sa mga tao, lalo na yung papasok at pauwi mula sa kanilang trabaho. Sa ngayon, walang namomonitor na seryosong banta sa seguridad ang PNP. Hindi rin ito inirekomenda na magtaas ng alerto. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Angel Garcia, Tatak Arimen. Sa ibang balita naman, mga kasama, 3.4 milyong pisong halaga ng droga nasamsam sa magkakahiwalay na operasyon sa Quezon Province. Kasama mo sa balita mula sa RMN Quezon si Radyoman Edgardo Maceda. RMN Live Reports. Humigit sa 3.4 milyong pisong halaga ng illegal na droga ang nabawi ng mga otoridad sa mga nahuling drug personalities na sinagawang magkakaiwalay na operasyon ng Quezon Provincial Drug Enforcement Unit. Si alias Itlog, high-value individual drug suspect, 42 years old ng barangay San Roque, Ibaba, Calawag, Quezon, ay nakumpiska ng nasa 105 grams ng shabu na ang street value ay 2,142,000. Isang tricycle driver naman na si alias Lucky, 54 anyos ng barangay Mayo Crossing, Lucena City, ang nahulihan sa bypass operation sa barangay Wakas, Tayabas City at nakuha ng nasa 1.1 grams na ang halaga ay 22,440 pesos. Habang aksidenteng nakapkapan sa maselang bahagi ng katawan si alias Charmaine, 41 years old ng barangay 5, Lucena City, nagduwa nito sa visitors inspection sa BJMP Pagbilao. Nabawi sa pag-iingat nito ang nasa 38.77 grams ng shabu na ang street value ay pumalo sa 790,908 pesos. Arestado din sina alias Ryan, 39 years old
old at alias Joven, 22 years old sa Tagkawayan, Quezon at nahuli ng nasa 25.89 grams ng shabu na nagkakalaga ng 528,156 pesos. Naharap ang mga suspek sa paglabag sa RA 9165. Kasama mo sa RMN Quezon Province, Radyo Man Edgardo Masada, Tatak RMN. Mga kasama sa Iloilo naman, mga pulis na nagtatanim umano ng ebidensya sa buy bust, iniimbestigahan. Mula sa RMN Iloilo, kasama natin sa balita, Radyo Man, Maggie Maleriado. RMN Live Report. Sinimulan na ng Philippine National Police o PNP ang investigasyon sa di umano'y pagtatanim ebidensya ng mga pulis sa isang anti-drug operation sa bayan ng Dueñas, Iloilo noong Hunyo 29. Ito'y matapos nakuna ng video ang operasyon sa Barangay Poblasyon, Dueñas, Iloilo na nagresulta sa pagka-aresto sa suspect na si alias Atan, isang traffic auxiliary personnel at na-classify bilang high-value individual o HVI ng kapulisan. Magugunitang nag-viral sa post ng RMN Iloilo ang video kung saan makikita ang paglalagay umano ng ebidensya sa subject. Sa panayam ng RMN Iloilo kay Police Captain Jesus Batilante Jr., ang hepe ng Dueñas Municipal Police Station, pinabulaan na nitong planted ang kanilang operasyon at sinunod umano nilang proseso sa buy-bust operation at may suot silang body-worn camera. Nilinaw ni Batilante na ang viral clip ay porsyon lamang ng kabuuang video sa kanilang isinagawang buy-bust operation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man, Maggie Maleriado, Tatak RMN. Mula Iloilo, dumako naman tayo sa may Davao Region. Isang kalsada sa Davao Oriental na apektuhan ng landslide. Kasama mo mula sa RMN Davao si Radyo Man Kirby Manzon. RMN Live Report. Daling nagsigawa ng clearing operation ang otoridad sa Purok 2, Kotkot, Barangay Langka, Mati City sa Davao Oriental dahil sa nangyaring landslide sa lugar kaninang madaling araw, July 5, 2024. Sa panayam ng DXDC RMN Davao kay Jonathan Dolotina, ang personahe ng Mati City Disaster Risk Reduction and Management Office or CDRRMO, sinabi niyang ang pag-ulan sa lugar ang posibleng dahilan ng paglambot at pagguho ng lupa kaya naman natabunan ang kalsada. Gayunpaman, walang motorista o residente na naapektuhan ng nasabing insidente. Sa ngayon ay mga motorsiklo lamang muna ang pinahihintulutang dumaan sa kalsada. Sa kasalukuyan, ang City Engineer's Office ang nanguna sa clearing operation upang ito ay madaanan na sa lahat ng mga sasakyan. Kasama mo sa RMN DXDC Davao, Radyo Man Kirby Manzon, Tatak RMN. Samantala, dating Senator Trillanes kumpiyansang mapaparusahan si dating Pangulong Duterte at Senator Bongo sa inihain niyang reklamong plunder sa Department of Justice. Kasama mo sa balita si Radyo Man Eman Mortega. RMN Live Report. Nagsampa na nga ng reklamong plunder si dating Senador Antonio Trillanes Deport sa Department of Justice o DOJ kaugnay sa umano man niyang pagbibigay ng kontrata sa tatay at kapatid ni Senador Bongo. Sa 30 pahay ng reklamo ni Trillanes sa isinumiti sa DOJ, sinabi niya na nasa 184 na kontrata ang binigay na nakalipas na administrasyon kina Desiderio Limbo at Alfredo Armerogo na tatay at kapatid ng Senador. Umabot daw sa 6.6 billion pesos ang halaga ng kontrata na nakuha ng mga go sa kabila nang hindi kwalipikado mga ito dahil sa limitadong kakayanan ng pinansyal at operational capacity. Bukod pa ito sa kabigo matapos ng kumpanya na magamanggo ang hinawakan nilang mga proyekto ng nakarang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi pa ni Trillanes na posibleng madamay rin ang ibang malalaking kumpanya na kasama o kasabwat ng pamilya Go. Paliwanag naman ang dating senador na sa DOJ siya naghain ng reklamo at hindi sa ombudsman dahil sa madali ang access nito sa mga dokumento at impormasyon na magmumula sa kulang mga ahensya ng gobyerno para sa investigasyon sa naturang issue. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Eman Mortega, Tatak RMN. RMN Business News. Inaasahan pong tataas pa ang rice imports ng Pilipinas sa susunod na taon sa gitna ng paglakas ng consumption ng bansa. Sa pagtataya po ng Food and Agriculture Organization, aabot sa 8.5% o higit sa 3.5 million metric tons ang demand sa 2024. Nauna nang inihayag ng United Nations Agency na aabutin ng 17.5 million metric tons o mas mataas ng 1.4% ang consumption ng bansa. 3.9 million tons naman ang projection ng Department of Agriculture para sa kasalukuyang taon. Sa ulat ng Bureau of Plant Industry nitong June 20, nasa 2.28 million metric tons na ang na-import ng Pilipinas na bigas ngayong 2024.
Network News. Balita naman sa ibayong dagat, magkakaroon na ng bagong Prime Minister ang United Kingdom sa katauhan ni Keir Starmer ng Labour Party. Base sa exit poll, wagi via landslide si Starmer. Nakatakda niyang palitan si UK Prime Minister Rishi Sunak ng Conservative Party. Si Keir ay membro ng Parliament for Holborn at St. Pancras simula 2015 hanggang 2024 at naging direktor ng Public Prosecutions mula 2008 hanggang 2013. 410 seats ang inaasahang masusungkit ng kanyang partido habang 131 naman sa karibal na Conservative Party. Balitang Sports. Agad pong isinailalim sa check-up sa isang medical facility sa Latvia ang Gilas Pilipinas Center na si Kai Sotto para sa X-ray. Ito'y matapos siyang lumagpak sa sahig sa laro kagabi kontra Georgia sa nagpapatuloy na FIBA Olympic Qualifying Tournament. Pinangangambahang posibleng nakaroon po ng rib injury ang big man dahil nakitang namimilipit ito sa sakit sa bandang bahagi po ng kanyang tiyan. Sa panayam ng RMN Manila, sa kilalang sports analyst na si Attorney Ed Tolentino, sinabi nito may natanggap siyang good news na hindi naman malala ang tinamong injury ng 7'3" center. Ayon kay Tolentino, napakahalaga na makabalik sa paglalaro si Sotto dahil sa malaking ambag niya sa kampanya ng Gilas. Hindi rin na itago ng sports analyst ang paghanga sa kakaibang Sotto na kanyang nakikita lalo na sa improvement ng laro. Kai Sotto is very important. Alam natin dyan, Dwight Ramos is there, Brownlee is there, CJ Perez is there. Of course, Japet Aguilar can step up for Kai Sotto. Pero iba yung Kai Sotto ngayon, iba ang laro eh. Yun. Oo, iba po ang laro ni Kai Sotto ngayon. Nakikita po ninyo kung paano magamit ng gusto si Kai Sotto. So, I hope that Kai Sotto shows up. Bukas ng gabi, mga kasama, Sabado ang next game ng Gilas laban sa mas malakas na team na Brazil sa do-or-die game. 2 victories away na lang ang Pilipinas para makuha ang inaasam na pagbabalik sa Olimpiada makalipas ang 52 taon. Sa tinamang entertainment news, pambato ng Pilipinas sa Mr. Supranational 2024 pageant na si Brandon Espiritu itinanghal bilang second runner-up sa katatapos lamang na patimpalak. Kasama mo sa balita si Rajuman Alex Foraque. Itinanghal bilang second runner-up ang pambato ng Pilipinas na si Brandon Espiritu sa katatapos lamang na Mr. Supranational 2024 pageant na ginanap sa Poland. Ito na ang pinakamataas na pwesto na nasungkit ng bansa sa nasabing patimpalak. Nakuha naman ni Fizel Magiz ng South Africa ang titulo bilang Mr. Supranational 2024, habang first runner-up si Casey de Vries ng Netherlands, third runner-up si Marcos de Freitas ng Venezuela at fourth runner-up si Sanon Manifun ng Laos. Sa umpisa pa lang ng kompetisyon, isa na si Brandon sa mga paboritong manalo sa nasabing titulo. Napabilang rin si Brandon sa top 11 ng Supermodel of the Year at ang winner sa Social Media Influencer Challenge ng pageant. Samantala, susubukan namang sungkitin ni Miss Supranational Philippines 2024 Alethea Ambrosio ang pangalawang Miss Supranational crown para sa bansa. Matatandaan noong nakaraang taon, muntika ng mapa sa kamay ng Pilipinas ang korona matapos tanghaling Miss Supranational 2023 first runner-up si Pauline Ambulangs. Yan ang ating entertainment news. Alex Foraque, Tatak, RMN. RMN Network News. At sumain niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando. At Radyoman Rod Marcelino. Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon. Marami pong salamat. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Oras mga kasama, 12:43 na.